welcome po kayo. Shout out, Sir Victoriano. Okay, meron tayong guest ngayon eh. Miss natin. Pero, asa na ba yung ano? Meron akong nihandang Diyos sa iyo, Brad eh. Ayos, maluwag to, maluwag. Maluwag tong ating ano ngayon. Tingnan natin kung ano yung ayos na maganda. Yan, urong. Yun. Dali mo. Hello, sir. Ayun, welcome. Welcome to Excel World. Yun. Yan. So, shout out kay Sir Victoriano. Yun. Kita-kita ulit tayo. So, maganda usapan natin ngayon. Tuloy lang. So, check muna tayo. Antay-antay pa tayo ng mga manonood or mga viewers natin. So, invite lang tayo para maraming makapanood sa live natin. Kasi, aminin natin sa hindi, sa panahon ngayon, pagdating sa pera, parang talagang bumababa yung value ng pera natin. Kasi dati ang sweldo, kaya pang bumili ng 2 kilo na baboy. Ngayon, halos 1 kilo na lang nabibili ng sweldo ngayon. Yung isang araw mong pinagtrabahuan, 8 oras, ay 8 to 12 hours, halos 1 kilo na lang eh. Ay paano kung may pamilya ka, may anak ka? So, sabi nga, instead na mag-complain tayo, mahal ang bilihin, dagdagan na lang natin ng income. Dagdagan yung income natin. Hindi tayo mukhang pera. Kailangan talaga natin ng pera ngayon. May mga nagsasabi din natin, kailangan yung pera. Naku po, hindi pwedeng walang pera ngayon. Kasi, yung mga mag-anak natin, yung mga kaibigan natin, lalapitan natin, wala tayong makuha kasi sila din, kailangan din nila. Kaya it's time, nandito may magandang business tayo, may magandang product tayo, may magandang sistema tayo. So it's time na pagyamanin natin itong negosyo natin. Okay? So paki-share na lang po dun sa mga nanonood para maraming makapanood. Kasi mamaya may pag-uusapan tayo. May share kami sa inyo na kami mismo, oo, nandyan yung naramdaman natin, pero at least na-minimize natin yung impact ng hirap ngayon. Kasi nga, may ginagawa tayong sistema. Hindi sikreto sistema. Okay? Kailangan tayong maging masaya. Okay? Bakit kailangan maging malusog? At bakit kailangan maging mayaman? Okay. So yung tatlong yun, mahalaga talaga yan. Kasi nga, sa panahon ngayon, pwedeng sabihin mong okay na yung masaya na malusog. Kahit di na mayaman. Okay? Ang mahalaga, mayroon lang. Ang totoo, okay naman yung ganong mga salita. Yun nga lang, parang sa isang banda, yung hindi mo man intention, nagiging yung parang may porsyento ba ng makasarili? Okay? May porsyento ng makasarili. Ba't ko sinabi yun? Kasi dahil nasapatan ka na, okay na po ako. Pero paano pag may nangailangan? Ano ang sasabihin natin? Sapat lang po ito, pasensya na. Or, pagka ikaw naman ay nag-share, dahil sapat nga lang, ano ang pwedeng mangyari? Maapektuhan ka din kasi nakalaan yon sa kuryente mo, sa electric bill mo, sa education ng anak mo, sa pagkain nyo. O magsasacrifice ang family mo kasi nga yung sapat sa'yo, ibinigay mo pa sa iba. Okay? So, iba yung sagana. Kasi ibang tumulong yung sagana. Pag sagana ka, talagang sabi nga, bukod sa nabigyan mo siya ng mahalagang prayer is powerful. May sakit siya, panalangin mo siya. May problema siya, ipanalangin mo siya. Problema niya yung mga bagay-bagay, edukasyon ng anak niya, pagkain, renta, at mga katulad, ipanalangin mo siya. Pero kung kaya mo naman siyang bigyan, ba't di mo siya bibigyan? Ang good news, ang ibinibigay natin dito, hindi lang isda. Ang ibinibigay natin dito, paraan paano makakuha ng isda. Okay? Pero ang punto dito, binibigay natin ideya.
Dahil pwedeng meron tayong business na ino-offer, pero kung ayaw pa ng tao, given yun, ayaw pa niya eh. Baharing gusto niya lang muna ng promotion sa trabaho, kaya ginagalingan niya. Baharing gusto niya lang munang mag-focus sa negosyo niya, kaya ginagalingan niya. So ayaw niya muna ng ibang pagkakaabalahan. Nangyayari talaga yan. Pero minsan, kailangan maging, sabi nga, yung terminong open-minded. No? Kailangan tanggapin mo na minsan, kahit anong sipag mo, kailangan mo talagang magdagdag ng source. Nagtatrabaho ka, magdagdag ka ng source of income. May negosyo ka na, magdagdag ka pa ng source of income. So, yun yung pwedeng i-offer sa iyo ng Excel Legacy. Okay? Pero hindi lang kami ang nagbibigay niyan. Maraming mga kumpanya, mga negosyo, o mga employment na pwede mong puntahan. Wala namang problema. Pero ang pinakapunto na gusto namin ituro sa iyo ngayon, ay ang kahalagahan ng magiging sagana. Okay? Pero siyempre, yung masaganang masaya. Kaya happy, wealthy. Okay? Bakit? Meron kasing masagana, hindi na siya masaya. So, mahirap yun. Kaya marami tayong nababalitaan, na-depress kahit nasagana siya. Kaya kung ano-ano ginagawa, kaya isipan niyang gumamit ng bawal na gamot kasi yun daw ang makapagpapasaya o may ginagawa siyang hindi na maganda kasi para mag-enjoy lang. So, hindi dahil sagana ka, masaya ka na. So, dapat konektado yung saya at yung pagiging masagana. Yung pagiging masagana at pagiging masaya. Okay? So, mahalaga po yun. Ngayon, syempre, maraming source yung pagiging masaya. Okay? Ang pagiging masaya, ang connection niyan, una, tanggapin na natin at dapat tanggap natin ang unang magiging magpapasaya sa iyo yung spirituality mo, given yan. 'Di ba? Kasi hindi dahil family. Kasi dumarating sa panahon, may family ka, wala ka sa Panginoon, malungkot ka pa din. Pero minsan, nasa Panginoon ka, kahit wala family mo, masaya ka. Nangyayari yan. Kasi lalo na yung mga binata, dalaga, kahit wala pa siyang, di ba, sing-irog, masaya naman. O kaya hindi dahil anak o maraming anak. Kasi may mag-asawa, walang anak, pero masaya din naman. So, bakit? Kasi may Panginoon sila. Bukod dyan, meron naman dalaga o binata, walang asawa, pero masaya kasi may Panginoon siya. So, ibig sabihin, hindi ito misa o hindi ito isang pagsamba. Pinakikita ko lang, yun yung number one source ng happiness. Okay? Pangalawa o pangatlo o maaaring panghuli pa yung pera o yung wealth, pagiging wealthy. Pero hindi ko masabing panghuli yun. No? Pero ibig sabihin, may connection yun. Kasi, sabi nga, magpakatotoo ka. Kadalasan, yung mga tao na nagsasabing, kinumusta mo, sumagot yun, okay naman, masaya, ulitin mo lang yung tanong, sasagot uli yan. Mag-iisip muna bago sumagot ng okay lang. Di ba? Dibawa, problemado siya. Kumusta na? Okay lang. Ulitin mo. Hindi, Mare, sa totoo lang, kumusta na? So, mag-iisip muna siya at sasabihin, pare, maraming problema. So, ibig sabihin, yung pagiging masaya niya, given, kasi dapat lagi kang masaya. Pero yung realidad ng pagiging masaya. Hindi ko sinabing ang pera, yun lang ang source ng kaligayahan. Pero kailangan mo ng pera rin para maging masaya. Dahil yung pera, pambiling pagkain. Kailan ka naging masaya? Yung anak mo hindi kumakain. Yung anak mo nagugutom, wala kang pambili. Kailan ka naging masaya? Tapatan lang, kailan ka naging masaya, nabayaran na ng matrikula, di ka makabayad kasi nga wala kang pera. Kailan naging masaya dahil bayaran na ng bahay, wala kang pambayad, naging masaya habang ikaw umiiwas dun sa naniningil sa iyo. Kailan naging masaya? Di ba? So ang punto, konektado lagi yan. Kaya yun yung ilang bagay na gusto kong ipunto ngayon. Okay? So ang kailangan, magkaroon ka ng kakilala o kaibigan na mabibigyan ka ng pagkakataong maging masaya. So yung kaibigan mo ba nagpapasaya sa iyo? At yung kaibigan mo, bukod sa napapasaya ka, may pagkakataong ba na maaring matulungan kanya sa mga pangangailangan mo? Hindi para humingi ka sa kanya, kundi baka meron siyang pwedeng ibigay na idea kung paano ikaw ay magkakaroon ng source, ng kaligayahan. Ibig sabihin, halimbawa, yung dagdag negosyo, dagdag income, at mga katulad. So,
nandyan lang ang kaibigan mo. At nandito kami na pwede tayong mag-usap at dito ay magkatulungan tayo. Okay? So, bukod dyan, so, ma-happy at nabanggit ko na yung wealthy. Pero teka lang, meron nasa gitna. Yung healthy. Okay? Kasi kahit masaya ka, tapos marami kang pera, tapos marami ka naman sakit. So, hindi pa rin masaya. Di ba? At aanin mo yung pera mo kung may sakit ka. Ano yun? Saan mo na ilalaan yung pera mo? Ano yun? Di ba? Ano, pamamana mo lang. So, ang pinakamaganda, enjoyin ng pamilya mo yung kayamanan mo, magsaya kayo, at ikaw ay malusog. At hindi lang ikaw, pati ang mga kaanak, ang pamilya mo mismo. Ang good news, yan ang pwedeng mai-share namin sa iyo. Dahil sa Excel Legacy, pwede tayong maging masaya, malusog, mayaman. Nasa atin ang possibility. Inuulit ko, hindi dahil nag-member ka, period. Hindi. May gagawin tayo. May gagawin tayo para maging masaya. Hindi ito yung natural lang. Natural, instant. Kahit nga yung tumaya ng loto, hindi nanalo kung hindi tumaya eh. Hindi instant, di ba? Tumaya pa din kaya nanalo. So may gagawin pa rin siya. Di ba? Pero hindi tayo tataya. Ang sinasabi ko, may gagawin tayo. Okay, so maya-maya, pag-usapan natin ano yung mga gagawin. Ang mahalaga ngayon, nalaman natin na meron tayong pagkakataon para maging masaya, may pagkakataon tayo para maging malusog, at maging mayaman. Ulit ko, huwag kang matakot maging mayaman dahil ang tawag sa iyo, channel of blessing. Ang sarap, ang saya ng tumutulong. Siguro nitong pandemic, nakita mo naman yung mga tao, no? Yung nakakatulong at yung natutulungan. So, kung ikaw ay natulungan, nakakuha ka ng ayuda, masaya ka. Nakailang ayuda ka, masaya ka. Pero maniwala ka, mas masaya kung ikaw yung tumutulong. Sabi ng mayayaman, ganun pa talaga, wala ba kaming karapatang makakuha din? Kami yung taxpayer. Pero maniwala ka, parang ano lang yun, naglalambing lang sila. Hindi naman talaga amin nila yung, ano ba yun, 9,000 ba? O 7,000? Ano ba ayuda ngayon, Brad? Yung huli, 9,000 ba? Mga 8,000, di ba? O, ibig sabihin, naka 8,000, tingin nyo po. Ibig sabihin, parang ano lang yun, pakonsuelo lang yun sa kanila, tapos pamimigay din nila. Lambing lang yun ng talagang mayayaman. Pero ang punto, yung naging masaya ka nung may makuha kang bigas, dilata. Diba? Pero ako magsabi, iba yung saya na ikaw yung nagbibigay ng mga bigas, dilata at nang pwede mo pang itulong. At ang lalong pinakamaganda na maitulong mo, hindi lang yung may naibigay ka, kundi naturuan mo sila. Ang una na ibibigay namin sa inyo ay yung idea, yung pagiging open. Kasi ang unang problema talaga ng marami kung bakit walang pumasok-pasok na idea. Kasi nga, close-minded. Kumbaga, kung ito ang kamay mo, ito ang isip mo, close-minded ka. Ito, kukunin mo. Ito. Paano mo kukunin yan? Di ba? Alam mo, simple lang. Gusto mo makuha yan? Open. Kuha. Di ba? So, kailangan i-open mo lang para makuha mo. Yun yung open-minded na tinatawag. Ibig sabihin, hayaan mo lang siya. Ipipilter mo naman yan eh, darating sa panahon. Kung ayaw mo naman talaga eh. Pero minsan, hindi naman totoong ayaw mo, hindi pa panahon. Or, pwedeng hindi mo lang talaga type. Sige na nga. Pero ako magsabi, maraming mga tao noon, saradong-sarado isip sa mga negosyo at mga kagaya, pero ngayon, magagaling na online seller. Negosyante. At hindi lang negosyante, ay maniwala ka. Basta pagkakakitaan, sugod mga kapatid. Di ba? Bakit? Kasi kailangan. At noon, ang sabi lang ng mga financial expert, dapat meron kang 6 months na buffer sa iyong savings. Di ba? Pero ngayon, halos 1 year mo nang kailangan yung savings na yan. So, nagbabago ang panahon. Kaya, kung hindi ka pa talaga magiging open-minded, mag-suffer ang family mo. Mag-suffer ka. At lahat ng pwede mong matulungan, magsasuffer. Ang totoo, napakahirap sa kalooban yung may lumalapit sa iyo na pilit kang umiiwas. Mayroong kulang na lang magmakaawa sa iyo, pero pilit kang
tumatago ba tawag doon? Hindi ka naman tumatanggi, pero ang dami mong sinasabi, pero kung mayroon ka ba't hindi? So, wag kang matakot magkaroon. Pero inuulit ko, dapat maging malusog ka. At ngayon, pag-uusapan natin yan kung paano magiging malusog sa tunay na kahulugan ng pagiging malusog. Okay? So, hindi lang yan dahil iinom ka ng supplement. Hindi lang. Exercise, lahat. At mga katulad. At isa sa paraan para maging malusog ka, maging masaya. Dahil ang masaya, yan ay isang natural sa katawan na talagang ang pagiging masaya, positiveness yan eh. Pagiging positive. Sa law of attraction, napakahalaga niyan. Kaya kayang magpagaling yan ng sakit. Di ba? At mga katulad. So mga kaibigan, so siguro gustuhin ko mang tagalan yung aking sinasabi. Ako naniniwala, meron kang nakuha. Meron kang kung maliit na mensahe, learnings na nakuha, alam ko meron kang nakuha. Basta nandito lang kami, kung gusto mong makipagkwentuhan tayo para lalo tayong magkatulungan kung paano tayo ay magiging masaya, malusog, mayaman. Okay? Pag-usapan natin yan. At syempre, ito ay pagtutulong-tulungan natin. Hindi ito parang lalapitan mo lang kami at ano yun, baka meron ka naman dyan. So hindi ganon. Pagtutulungan natin. Mag-e-effort tayo as a team. Pagtutulungan natin na maging masaya, malusog, at mayaman. Yan ang Excel word, sabi. Hello, welcome back to our live broadcast. So, welcome to Excel Legacy Wellness. So, ito ulit tayo. So, ituloy na natin yung ating nasimulan kanina. Yan. So, sa mga nanonood ngayon, shout out sa inyo. Tapos, kung pwede, i-share po natin doon sa mga partners natin o sa mga friends natin na naghahanap ng solusyon sa mga, sabi nga mga common problems ngayon, common na problema. Yan. So, ginagalog ko lang yun. No? Ano yun? Health, saka sa, of course, financial. Yan. So, marami ang namumroblema ngayon sa pera. So, pag-uusapan natin dito, solusyon. Sabi nga. So, ang tema natin ngayon ay be happy. Yan, nakita ko eh. Tapos, at be healthy. And, of course, dapat wealthy tayo. Di ba? Yan. So, sabi nga, hindi man tayo agad naging super yaman, at least yung ano natin ngayon, yung problema natin ngayon, kumbaga, lahat kasi ngayon, nagtataasan, bilihin, o lahat halos ng bilihin. Pagkain, lalo na yung mga importante sa atin, pagkain, mga, mga bills, electric bill, water bill, so, nagtataasan lahat yon. So guys, hindi kayo mag-aalala dyan kung tayo ay mayroon other source of income. Tapos sa nangyayari naman ngayon, pandemic, di ba? So sa nangyayari ngayon, kaya lang tayo nag-aalala kasi nga, baka yung katawan natin mahina. Hindi natin kaya yung mga pumapasok na sa katawan natin. Virus, mga bacteria, o ano man mga pwedeng nating maging dahilan sa pagkakasakit natin. Yan. So, ngayon, pag-usapan muna natin, sabi nga nadagdag ko lang to sa sinabi ni Chairman kanina, paano tayo magiging happy. Yan. So, para sa akin, kailan naman tayo nagiging na-stress tayo kasi na-absorb natin yung maraming negative sa environment natin. Kaya na-stress tayo, di ba? So ano pa? Na-stress tayo. Hindi lang yun. Hindi lang yung na-absorb natin. Yung mga problema na biglang dumarating sa atin, na ano natin yun, parang siyempre nakaka-apekto sa atin yun. Yan. So para sa akin, yung mga negative, di ko talaga ini-entertain yan. Okay?
Kaya nga minsan pagkwentuhan na ng mga parang puro problema na, so hindi ko na ina-entertain yan kasi ma-absorb natin yun. Kaya nga ginagawa ko nga, dapat yung mga pinapanood ko mga palabas, dapat mga nakaka-inspire, masaya. Kasi pag puro di ba, nakakalungkot, maapektuhan ka di ba? Kaya nga minsan tayo, mahilig tayo sa drama, nangyayari, nagiging madrama din yung buhay natin, di ba? So, para maging masaya tayo, syempre, dapat choice natin yon. Hindi natin yun nahanapin sa ibang tao. Kasi yung iba, kaya nagiging masaya kasi nga nandyan siya, pinapasaya niya ako. Dapat choice mo yon. Hindi natin dapat i-depend sa ibang tao yung happiness natin. Kasi di ba sabi nila, pag marami ka daw pera, magiging masaya ka na. Di ba? Tama po ba yon? Pwede naman yun. Pero sabi nga, hindi yun yung ultimate happiness, yung sobrang dami mo ng pera. Di ba? Pero kailangan natin yun. Di ba? Pero ang talagang para maging masaya tayo, alam mo yung isa sa pwede rin tayo maging masaya, alam mo yung may natutulungan tayo. Sabi nga kasi pag puro ka negative, parang puro inggit yung nasa puso natin, talagang hindi tayo magiging masaya. Pero pag nakita mo yung tao na natutulungan mo or may mga taong nagtagumpay, na-inspire ka, so dapat yun ang gawin natin. Pag may nakita kang mga tao na may nagtatagumpay sila, dapat ma-inspire tayo. Hindi dapat tayo naiinggit na negative. Dapat inggit na positive. Kasi yung iba parang, sana, di ba? Sana susunod maghirap. Pero walang ganoon. At makita mo, may mga tao, nakikita mo nagpapakita ng kayamanan nila, hayaan mo lang sila yon. Hayaan mo lang. Huwag mo sabihin mayabang. Di ba? Sabihin mo, sana ganun din. Sana, di ba? Yung mga sana all Huwag lang sana all. Dapat pati tayo. Nararanasan natin yon. Yung nag-i-inspire sa atin. Yan, di ba? So, yun yung isa sa, para sa akin, ayawan ko lang kasi iba-iba. Pero ako talaga, number one, hindi ako nag-entertain ng mga negative. Kasi sabi nga, yung utak natin, huwag mong patirahin dyan yung mga negative na bagay. Kahit anong hirap ng buhay, dapat positive ka pa rin. Huwag ka lang tatawa na mag-isa. Kasi iba na yun. Hindi na yun. Naglalakad ka na katawa ka, mag-isa. Di ba? Malakak ka pa. Dapat, huwag yun. Okay. So, happy, no? Di ba? Tapos, siyempre, dapat healthy tayo. Di ba dito sa Excel Legacy kasi, kaya nakakatuwa dito or natutuwa ako. Kasi nga, may mga produkto dito or yung products natin dito, hindi lang pampalusog ng tao. Hindi lang sa tao Meron tayong pampalusog sa hayop, sa halaman. Andito na Wala ka nang hahanapin. Di ba? So, yan. Para maging healthy tayo, syempre, dapat marunong tayo mag-control sa sarili natin, di ba? Huwag natin kainin yung mga bawal na alam natin pwede tayo magkasakit. Alam niyo na yun, paulit-ulit nyo na naririnig yun, so hindi ko na ulit-ulitin yun. So yung mga bawal, di ba? Huwag natin kainin yun. Or huwag natin gawin kung gusto mo maging malusog. Okay? Kasi bakit? Mahirap magkasakit ngayon. Di ba? Sige, subukan natin, trangkasuhin ka lang ngayon. Di ba? So, mahirap. Okay. So, ano pa? Di ba? Kailangan ng katawan natin. Ako, nag-exercise ako. Lakad. Mayroon nga akong nakilala isang, ang goal niya talaga sa isang araw, maka 10,000 steps siya. Sabihin, lagi siya naglalakad. Okay? Kasi yun ang goal niya para maging malusog siya. Yan. Kasi kailangan natin ng exercise. Di ba? Sapat na tulog. Hindi ko na sabihin sa inyo yung sapat na tulog. Yan. At, of course, dapat yung katawan natin, kung di natin nasusuplayan ng sapat na nutrients, sapat na mga pagkain na pwedeng makatulong para lumakas yung katawan natin, dahil pag malakas yung katawan natin, siyempre, malusog tayo, malakas yung immune system natin, hindi tayo madaling tamaan ng sakit. Tama? Kayo iba, takot na takot. Siyempre, kasi baka tamaan ng sakit. Although, siyempre, hindi natin maiwasan yon, pero iba pa rin kung ikaw. Kasi, pag malakas yung katawan mo, sabi nga, yun yung depensa mo yung immune system. Kasi sa palibot natin, hindi mo talaga maiwasan yan. Sabi nga nila, ang daming mga
nakakalat na virus sa hangin, bacteria o lahat na pwede tayong na mga harmful na pwedeng makasira sa katawan natin. Di ba? Pagkain na puno ng mga preservatives, yan. So, humihina yung katawan natin. Okay. Tapos, of course, kulang tayo sa sustansya sa katawan. Kasi yung katawan natin, kung alam niyo lang, may mga selula yan, kumakain ng mga nutrients. So, ako, ang ginagawa ko, yan. Ito tayo. So, ito yung akin talaga iniinom araw-araw. Ito yung iniinom ko. Bakit? Ano bang nararamdaman ko? Ito yung sa Excel Legacy lang kasi kayo makakabili ng ganito. Okay na kasi siguraduhin nyo na pure talaga yung mabibili yung black cumin seed oil. So, dapat pure, no? Ngayon, siyempre wala tayo nito sa Turkey ito na galing kasi wala naman tayong taniman dito na black cumin seed. Black cumin. So, black cumin seed oil tayo. So, oil yung ginamit natin. So, ano ba yung mga benepisyo nito sa akin? Because, minsan, alam mo yung, dati kasi talaga hirap ako makatulog. Yun yung naging problem ko. Kasi siyempre sa dami ng gadgets natin, napalibutan tayo ng mga, alam mo yung mga kadistract sa utak natin. Yeah? So, bago ako matulog, ininom ko to. Ang maganda nito, kinabukasan din, sa dami ng kinain mo ng araw na yon, minsan 3 to 5 kain, 3 to 5 times ka pa kumakain. Kinabukasan, kasi dapat umaga, bawal movement na tayo eh. Di ba? So, kinabukasan din, punta na ako, magbawas na ako. Hindi ka, kasi yung iba, mayroong talaga tao, hirap doon eh. Di ba? Minsan, 2 araw, no? Hirap doon eh. Dapat araw-araw tayo magbabawal movement. Di ba? Yun. So, ang daming benepisyo nito. Anti-aging, ano pa, skin sa balat, diba? Hindi naman daling mangugubot. Kumbaga, sabi nga, okay lang yung edad madagdagan sa'yo, pero yung mukha mo naman mukha ka pa ring bata. Gusto niyo yun? Tapos, ito naman yung ating black cumin. So, pinapakita ko lang sa inyo to kasi paulit-ulit naman namin sinasabi sa inyo to. Sa Excel Legacy nyo lang mabibili to. Ito yung ating juice. Guys, sabi nga mahirap magtipid kumpara sa katawan natin. Kasi pag tinipid mo yan, siyempre sisingilin ka rin ng katawan mo. So, ito naman yung juice natin na talagang pack siya ng napakaraming mga herbs na pwedeng makatulong sa katawan natin. Imagine niyo lang lahat ng nabibili niyo halos na herbs sa labas, mayroon siyang mangosteen. Yan, ano pa? So ang dami, no? May black cumin din siya, may powder siya. Teka lang, nandito sa likod. Yun. Tapos mayroon siyang mangosteen extract, guyabano. So guyabano is anti-cancer. Nandito siya, minimix lang. So isi-shake nyo lang to, lagyan ng tubig. Tapos, na, yun eh. Meron tayong coffee. So, alam ko, mayroon tayong kinasanayang coffee, pero para sa akin, mas gusto ko yung coffee na business mo na, kumikita ka habang gumagamit ng produkto, at may benepisyo ka pa rin sa kalusugan. So, this is not an ordinary coffee. Kasi, lahat ng, mayroon to spirulina, mayroon tong, saka ano to, non-acidic coffee. Kaya kung ikaw ngayon, bawat inom mo ng kape, nangangasim ka, tapos naghihirap ka matulog kasi siyempre yun yung ano ng caffeine, pwedeng masira yung ano natin sa pagtulog. So iba to kasi meron siyang mineral. So kape na may mineral. Saan ka nakakita ng kape na may mineral? So dito lang tayo sa Excel Legacy. So Excel kape. Mayroong anti-aging effect din kasi ang astaxanthin is considered as beauty products yan. Nilagay yun sa isang sikat na vitamin E, nilagay nila, hinalo, para mas palakas lalong effect. Pero dito sa atin, nasa coffee. Yan. Tapos, meron tayo, ano pa? Ayun, mga nag-choco. Ito, meron tayo, para bilisan ko na rin, may tayong vitamin C. So, may zinc siya, may chlorella siya, tsaka mayroong, ano pa? Zinc, chlorella, of course, mayroon siyang calcium.
and sodium ascorbate. So, parang 4-in-1 na siya. At, siyempre dahil health products na tayo, non-acidic vitamin C dito. Kasi karaniwan naman ng vitamin C talaga is acidic. Pero pagdating sa atin, non-acidic vitamin C. Bakit? Magkaiba kasi yun eh. Acidic vitamin C at non-acidic vitamin C. So doon sa nabasa ko, pag non-acidic yung vitamin C, mataas yung absorption sa katawan. Okay? Umaabot ng 90%. Pag acidic naman, almost 25% lang na-absorb ng katawan mo. So, hindi ko alam kung natatapon yun o naiipon sa katawan mo yung iba. Pero ito, ina-absorb mismo ng katawan mo kasi natural vitamins siya. So, importante ba to? Yes. Kasi nga, nirekomenda talaga to para lumakas yung immune system natin. So, mayroon tayong choco. So, hindi naman to para sa atin lang. Siyempre, karamihan sa atin, may mga anak, may mga pamangkin. So, pwede to. Kaysa painumin natin ng nakasanayang mga choco na wala namang herbal o walang herbs na isinama. Dito kasi meron siyang memory enhancer. May memory booster. Yan. Lalo na sa mga bata, nagde-develop yung brain. So, importante ito. Kumbaga, parang namumulot ka na lang. Kumbaga, pag nag-exam, parang namumulot ka na lang na exam. Nukuha mo na lang. Kasi na-enhance yung memory mo. Siyempre, pwede rin ito dun sa mga matatanda. Sorry ha. Baka makalimutin na, hindi naman matanda. So, kahit bata ngayon, medyo yung iba makalimutin na. Kasi ako, inaamin ko, one time, meron akong hinahanap. Ayun. I think, face mask, hinahanap ko, nakakabit na pala sa mukha ko. So, kaya sabi ko, kailangan ko na talaga mag-choco. Yan. So, hindi lang pambata, pwede sa may edad, sa mukhang umiidad, at saka kahit may edad na talaga pwede ito. Yan. So guys, huwag kayong takot, walang sugar tayo, hindi tayo gumagamit ng asukal. Stevia gamit natin. Then, kung nananakit-nakit na yung mga kasukasuan nyo, meron tayong natural rub. Yan. Dalawa ang rub natin. So, pinapahid lang yan, mga insect bites, mga napaso. Pwede ito. Yan, natin. I-apply natin. Tapos meron tayong, yan. Meron tayong pabango. Yan. Alam mo, sarap pagkatabi mo mabango, di ba? Pero pag yan amoy pawis, okay naman. Pero siyempre, nakakahiya din. Tapos, nakaporma yung mga katabi mo. Tapos pagpasok mo, pawis na pawis ka. Tapos may pawis talaga tayo. So, iba pa rin yung mabango. Sabi nga, nakakataas ng confidence kapag mabango tayo. Yan. So, the best ang vitamins, no? The best yung pabango natin, no? Kasi, imported yung ating ginagamit na mga raw materials dito. Yan. Kumbaga yung mga signature dyan, of course, kung may kaya mo namang bumili ka. Di ba? Kasi kaya mo namang bumili. Ito, sabi nga, na-inspire tayo doon, kaya ang tawag sa pabango natin ay inspired doon sa mga bestseller brands. Yon. So, Excel perfume. Then, ayan, sa lagayan pa lang. Tapos meron tayong mga yan. Lalo na ngayon sa mga nagka-garden, yung mga plantitas, applyan nito kasi mayroon akong experience. Ginamit niya sa orchids niya. So, nung hindi pa niya ginagamitan, hindi ganun kaganda yung bulaklak ng orchids niya. Pati yung dahon. Tapos nung in-applyan niya, kintab. Ang ganda talaga. So, pwede to. Hindi lang to ha. Lalo doon sa mga farmer na gustong maging maganda yung ani. Kasi guys, alam nyo, sa ngayon kasi tayo nangungulilat talaga eh. Nangungulilat talaga tayo. Kasi hanggang ngayon, synthetic fertilizer pa rin ang ginagamit natin. So, ang laki ng agricultural natin, yung lupa na pwedeng pagtaniman sa atin ay napakalaki. 1,000,000 hectares yun. Kaya lang ang problema, yung iba nagiging subdivision na kasi nga hindi na nagpo-produce. Tapos maraming farmer ngayon, yung mga anak hindi na minamana yung tanim. Mas magusto nila magtrabaho sa opisina kaysa magtanim kasi nakita nila yung parents nila, wala naman nangyayari. 'Di ba? So guys, change natin from synthetic fertilizer, balik tayo sa dating nakasanayan natin yung tinatawag na natural farming. So hindi siya harmful sa environment. At ang maganda nito, pwede mo siya i-apply sa dahon at napaka-tipid nito kasi
40 ml lang sa 16 liters na sprayer, pwede na sa spray sa 1 hectare. Okay? At yung 1 hectare. Hindi, ang ano nito, so basta yun lang, 40 ml, yung 1 hectare, kailangan mo ng 6 to 8 sprayer pala. Okay? So just imagine, napakatipid, no? 40 ml, tapos 6 to 8. Kaya talaga kung hindi mo na-maximize yung ano, mga hanggang 10 sprayer. So, although matrabaho yon kasi mag-spray ka. Pero, syempre naman, ibabalik mo na yung dating ayos ng lupa mo. Kasi syempre nalaso na ngayon lupa natin, babalik natin para maganda yung ani natin ulit. Yon. Tapos, sasabayan mo siya ng, syempre habang pinapaayos mo yung halaman mo, sabayan mo ng, kasi sa ilalim ng lupa, hindi man natin sila nakikita, sa ilalim ng lupa, mayroong tinatawag na hidden workers o yung mga microorganisms sa ilalim ng lupa. Kaya yung iba gumagawa ng mga natural na nag-ferment sila para doon sa para magkaroon ng microorganism sa ilalim. Ang tama yun. So hindi mo na kailangan gawin yon kasi ito tutunawin mo na lang to kasi matrabaho pa yun eh. Diba? Tutunawin mo na lang to sa drum. Hayaan mo 12 hours. Tapos spray mo sa lupa. Magkakaroon na ng enough bacteria yung lupa mo. Good bacteria. Kasi pag maraming bad bacteria doon, siyempre hindi natin kakampi yun eh. Bad bacteria nga eh. So magkakaroon siya ng good bacteria na magiging ka-partner ng lupa at nakanang halaman. Yan. So, billion ng bacteria nandito. Good bacteria. Yan. Ngayon, ano pa? Yung mga dayami mo, ang maganda doon, hindi mo na kailangan sunugin. At di mo na kailangan itapon. Ilagay mo lang doon kasi bubulukin niya. Sayang kasi yun, fertilizer pa rin yun. Nandoon, mayroon yan nitrogen, phosphorus, and potassium. Kompleto pa rin yun. Okay? Kaya nga pala, balikan ko lang. Ito nga pala, mayroon din tong, kompleto nga pala ito, no? May nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, boron, magnesium. Lahat ng kailangan mo ng halaman nandito. Hindi lang ito complete fertilizer. Hindi lang ito nitrogen, phosphorus, and potassium. Hindi lang ito, ayun, mayroon pa siyang mga micro elements. Yan. May iron. So lahat ng kailangan ng plant. May trace minerals o trace elements, mayroon din to. Yan. So seaweed-based tayo. Kaya yung kasi magandang fertilizer. Kasi ito naman, mayroon din tong mga nutrients na rin. So nakalagay naman dito, nakasama. So, magkasama to, guys, believe me, gaganda yung lupa mo. Siyempre, pag maganda yung lupa, gaganda yung ani. So, combine, pagsamahin natin ito. So, makakatipid ka nito pag ito ginamit mo. Kasi kung palayan talaga yung tanim mo, maabot ng 40 to 50,000 kasi ang gastos, siguro at least kalahati doon, mababawas mo, masisave mo gamit to. So, yan. So, punta tayo sa babuyan. Yan. Punta tayo sa hayop. Lahat ng klase ng hayop, pwedeng gamitin to. Probiotics. So, kung may probiotics sa tao, may probiotics tayo sa plant. Ay sa hayop. Yan, meron tayo para sa baboy. So, anong benepisyo nito? Kung nirereklamo ka ng kapitbahay mo dahil mabaho yung alaga mo, mabaho ang baboyan mo, pwede ito painom mo. Okay? Instead na plain water lang, pwede mo halagyan ng ganito. Probiotics. Pwede ito sa mga aso, sa mga alagang hayop, pwede ito. Okay? So, ano mangyayari kung sa baboyan? Sa experience namin, yan, may mga video kami, nawawala yung amoy. Yung mabahong amoy, yung masangsang na amoy na paglapit mo pa lang, sobrang baho na, nawawala po. Okay? So, ano pa? Yung gumaganda yung digestive system ng hayop. Kasi good bacteria din to papasok sa katawan ng hayop. Di ba? Kaya, napapabilis yung, kasi doon sa nakita namin, doon sa mga gumamit nito, ang hayop nila, kasi yung namimili ngayon yung buyer gusto nila yung makapal yung taba, hindi yung makapal yung laman, hindi makapal yung taba. So, doon sa mga experience na gumagamit nito, sa experience namin, doon sa mga nag-testimony sa amin, kapal yung laman, manipis yung taba. Sabi na masarap daw yung karne. So, gamit nito. Napakatipid nito. Just imagine, 3 kutsara lang. 1 gram na probiotics. So, pwede mo na ipainom doon sa
Anumang hayop yun, pwedeng baka, lahat ng klase ng hayop. Okay. So, ngayon, bigay lang ako sa inyo ng ano, about dun sa, sabi nga sa wealth, kasi yun ang tatlong ano natin. Alam niyo, para may magpapaliwanag, kasi sa ngayon guys, sa totoo lang, para sa akin, napakaganda mag-business ngayon na pwedeng online at the best pa rin talaga ngayon ang business. Kasi sa ngayon, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nag-a-apply. Okay? So, ito lang yung gawin natin, no? Bago may magpaliwanag, papasa ko. Kung bata ka pa ngayon, dapat gawin mo na to. Gawin mo na maging financial, stable. Okay? Kasi mahirap pag tumanda na tayo na walang pera. Yan. So, pag may mga opportunity na ganito, tingnan mo. Kasi sabi nila, ang opportunity daw, knock only one. Hindi po totoo yun. It knocks. Tagalog na lang. Yan ay laging kumakatok sa pintuan natin. Ang problema, hindi mo binubuksan. Lagi kang sarado. Kasi, pag inalok ka ng kaibigan mo ng business, tatanungin mo lagi kung may puhunan. Natural lahat ng business may puhunan. Ang usapan lang doon, gaano kalaki ang puhunan. Kasi kung milyon ang puhunan, tapos wala naman tayong milyon, huwag ka na sumali. Wala tayong milyon eh. Pero kung iyan naman ay, sabi nga kaasya lang 3 kilong baboy, di ba? Puhunan na sa negosyo eh. Yan. Then, so yun yung gagawin natin, no? Para yung tatlo, happy tayo, healthy tayo, wealthy tayo, okay? Then, ito lang, lagi mong palibutan ng sarili mo ng mga taong may pangarap. Okay? Wag kang sasama dun sa mga tao na okay lang ang buhay nila ngayon, okay lang, nakadepende sa iba. Kasi guys, pag nakadepende ka sa iba, pag wala na yung sinasandalan mong pader, pag nabuwal yan, kasama kang mabubuwal yan. So ngayon, ituturo namin sa inyo, paano ba kami mag-start yan? Kasi pwedeng gawing negosyo to. Pwede na ka namin maging partner, o kung partner ka na namin, tuloy-tuloy lang tayo. So kung ikaw naman ay hindi pa namin kasama, sumama ka sa amin kasi tuturuan ka namin paano mag-umpisa dito. Okay? So, I hope may na-share po ako sa inyo. Shout out doon sa mga nanonood. Kung sino man na nanonood ngayon, papasa ko na kasi tapos na ako. Papaliwanag sa inyo paano gawin yung business natin. So, kuha na lang kayo ng papel, isulat nyo lang para tandaan nyo. Kung may mga tanong naman kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. Okay? Pwede rin kayo magpa-shout out kung gusto nyo. Pangalan nyo. Yan. So, hanggang dyan muna. God bless sa ating lahat. Okay, kumusta na sa lahat ng mga viewers natin, no? So, talagang nasa adjustment pa rin kami dahil nakailang live streaming na, pero hanggang sa mga susunod, ang makikita nyo na, habang kami nagla-live stream sa isang side, merong video. Okay? Kumbaga, yung ibang presentation namin, idadaanan namin sa video. Okay? Para lalong, ibig sabihin, lalong mas may dating. Bagamat, syempre, pag kami naman nagsalita, may dating din naman yan. Okay? Ngayon, yung ilang bagay na gusto kong i-mention sa atin, so, how to be happy, how to be healthy, and how to be wealthy. Okay, yung happiness, gaya ng binanggit ko kanina, so depende yan sa tao. Merong ng tao, kung tawagin, mababaw ang kaligayahan. Okay? Ibig sabihin, pag mababaw ang kaligayahan, yung iba nalulungkot pa, pero siya masaya na. Ang tawag doon, gratitude attitude. May ganyang tao. Meron naman tao, nagkakaiyakan na yung iba, siya naman okay lang. So, ano yun? Paano siya lumaki? Paano ang naging pananaw niya sa buhay? Sa iba, apektado na siya, okay pa din. May maganda doon, may maganda doon. Kasi sabi nga, always positive siya. Pero bilang individual, lalo na kung ikaw dumating sa panahong may pamilya na, kung ikaw okay lang, ang tanong, okay pa ba yung asawa mo? Okay pa ba yung anak mo? Okay pa ba yung nasa paligid mo?
Kasi kailangan maging aware ka din. Baka hindi mo namamalayan, nakatingin ka lang pala sa sarili mo. Okay? Pag nakatingin ka lang sa sarili mo, kaya sabi ng nasa paligid mo, pare, apektado na yung nasa paligid mo, bakit ikaw okay pa din? So, may maganda yun, pero mayroon ding hindi maganda. Okay. Kailangan, tignan mo din, okay pa ba yung misis mo? Kasi, sabi, magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Hirap at ginhawa. Ulitin ko, may ginhawa. Hindi pwedeng magsasama kayo sa hirap, sa hirap, sa hirap, sa hirap, at puro hirap. So, ibig sabihin, kailangan may ginhawa din. At wag nating limitahan ang kakayanan ng Diyos. Una, na kaya kanyang pagginhawain. At kahit ikaw, wag mong limitahan ang sarili mo na kaya mo pa rin guminhawa. Hindi pinag-uusapan ng edad. Hindi pinag-uusapan ng natapos sa pag-aaral. Kumbaga, kung paano mo i-attract ang magagandang bagay at paano mo tinatanggap ang mga blessing na gusto niyang ibigay. Tandaan mo, pag na-bless ka, magiging channel of blessing ka. Kaya lagi mo lang i-accept ang mga pagkakataon na mayroon ka. Una, may lakas ka, may buhay ka. So, may pagkakataon ka para magtrabaho or para magnegosyo. Okay? Ang suggestion ko, kung nasa iyo ang kapalarang may trabaho, i-grab mo din yung pagbi-business. Sa panahon ngayon, kailangan mo na ang business. Lalo na, iba na ang sistema ngayon. Yung dating nasasapatan sa kanyang employment income, aminin man natin o hindi, iba na ang rate ngayon ng pamasahe. Nag-iba na ngayon ang araw ng pasok. Hindi ka man binabaan ng sahod, pero yung days ng iyong trabaho, nabawasan. Kaya lumiit din ang sahod. So ano ang kailangan mong gawin? Magnegosyo. Maghanap ka ng other source of income. So yung Excel Legacy, isang paraan lang yan para magkaroon ka ng other source. Pero hindi lang itong source. Ngayon, meron lang akong ibibigay na lang sa inyo na link na mapapanood nyo yung explanation, ano ba yung Excel Legacy, ano yung mga product, pwede nyo ulitin. Pero kahit na napakinggan nyo kanina si partner Leo at kahit panoorin nyo yung video, o kahit ang nag-explain pa yung isang doktor o isang herbalist, nutritionist, lagi kong binabanggit, para malaman nyo kung totoo nga ba yung paliwanag, kailangan nyong itry. Kailangan nyong mag-take ng Excel sheet para malaman nyo ano nga ba yung epekto ng mga nutrients na binanggit kanina. Kailangan mag-take kayo ng black cumin juice para malaman nyo kung ano nga ba ang epekto sa katawan ng black cumin, ng purple corn, ng buamera at mga katulad. Kasi kahit na i-research mo yun i-research, kung hindi mo i-take, hindi mo malalaman ang effect. Pero syempre, ang katawan ng tao, magkakaiba yan, may iba-ibang epekto yan. Pero laging ang epekto ay sa ikagaganda. Okay? Yun nga lang, may mga sinasabi na merong healing process. Yung healing process, minsan ang tawag nila, healing crisis. So as in crisis, bakit? Kasi pinagpawisan, sinipon, inubo, kasi para ilabas mo yung mga dapat mong ilabas. Panay na raw ang ihi, yung iba, dumumi daw siya, pero hindi siya LBM. So, healing crisis o healing process. So, normal yun, kasi inilalabas mo yung masama. Kasi para maging healthy ka, dapat hindi mo lang i-take yung mabuti. Dapat ilabas mo yung hindi mabuti. Okay? Kasi pag puro ka lang take ng mabuti, nananatili sa iyo yung hindi mabuti, hindi ka pa rin magiging healthy. Okay? Kaya normal lang po yung reaction ng mga ganon ng iyong katawan sa mga produktong nabanggit. Kaya nga, i-take po ninyo ang good news, ang aming offer sa inyo, maging happy, maging healthy, at yung mga pang-agrikultura at panghayop, para yung pinapakain mo sa hayop, ay healthy siya, pag tinake mo, healthy ka din. Kasi pag ang kinain mo unhealthy, ang resulta sa'yo, magiging unhealthy ka din. So, kailangan healthy ang alagang hayop, healthy ang mga halaman. Hindi puro mga
chemical na nakakasama. So, kailangan ang i-take ng katawan mo, healthy products. So, hindi na ikaw ang iinom yan. Panghayop yan, panghalaman yan. Pero, dahil pinakain mo yan sa kanila, in-spray mo, ginawa mong pataba o fertilizer, nung i-take mo, nag-effect din sa katawan mo. Healthy ka ngayon. Okay? Kasi, para maging happy, dapat healthy. Pero hindi dapat puro healthy, kailangan wealthy. Hindi lang may pera, dapat sagana. Dahil kaya kanyang pasaganain. Ikaw naman ay may mabuting puso. Alam mo naman, ngayon, libang alam niya na hindi ka mapapabuti kahit anong sipag mo, hindi ka talaga aasenso, pero sinong magsasabi nun? Dahil laging ibinibigay sa iyo ang pagkakataon, kung ikaw man noon ay madamot, so, mahirap bigyan ng biyaya ang madamot, lalong magiging madamot yan. Kasi noon, wala siyang pera. Kung siya magdamot, kakatwiran niya lang, wala ako eh. Pero kung magsagana ka na, madamot pa, so talagang malala ang kasalanan. Pero siyempre, ipinapanalangin yan. Panginoon, wag mo akong gawing madamot. Sana pag ako pinagpala, ako'y magbigay sa ibang tao. So, panalangin mo yun. Di ba? At mga kaloob, tulong sa church at mga kagaya. Di ba? Kasi gusto mong ma-bless para mag-bless. Okay? So, wag ka matakot umasenso. Ngayon, para umasenso ka, may paraan dyan. Ang offer namin sa iyo, hindi lang maging customer. Pero customers always right. Gusto mo lang kumuha ng product, lulusog ka. Pero wala kang business. Customer ang tawag sa iyo. Pero pag kumuha ka ng package, ikaw ay may product para lumusog, may business para lumago. Ang good news sa paglago, nandito kami, pagtulungan natin. So ang gagawin mo lang, mag-iimbita ka ng kaibigan mo na manonood ng video na ito. Ngayon, kung magiging interesado siya, saka namin ipapaliwanag pa yung ibang bagay. Kasi mahirap magpaliwanag sa taong hindi pa interesado. Pero pag interesado na siya, so ipapaliwanag namin. Pero ang number one, gamitin niya muna yung product. Gamitin niya as customer or kuha siya ng package para the same time, pag ginamit niya yung product, pwede niya rin gawin yung business. Ngayon, doon sa business, maraming pwedeng mangyari. Kung noon, ang income mo sa isang linggo, pwede mong kitain dito ng isang araw. Yung income mo ng isang buwan, pwede mong kitain dito ng isang linggo. Yung kita mo ng isang taon, pwede mong kitain ng isang buwan. Sabi nga, too good to be true. Okay? Too good to be true. Ito lang ang truth. Kung ano ang paniniwala mo, yun ang mayroon ka. Kung ang paniniwala mo maliit, kaya maliit lang ang mayroon ka. Pag naniwala ka sa malaki, pwede kang magkaroon ng malaki. Pag meron kang kaibigan, nag-offer sa iyo ng trabaho, sabi, pare, bigyan kita ng sweldo, 50,000, pasukan mo to. Pag naniwala ka sa kaibigan mo, 50,000, malamang papasukan mo. Pero pag nagduda ka sa kaibigan mo, sabihin mo, dukuhin mo, lelang mo, 50,000, hindi ka papasok. Kaya ano nangyari? Wala kang 50,000 kasi hindi ka nag-attempt na subukan yung ino-offer niyang trabaho. So, according to your faith, it shall be done. Kung ano paniniwala mo, kaya yun ang nangyayari sa iyo. Bakit ang sweldo mo 15,000? Kasi nung sabihin ng employer, ang sweldo mo rito 15,000, naniwala ka. Kaya kahit mainit, pumapasok ka. Kahit umuulan, pumapasok ka. Kahit masama pakiramdam mo, pumapasok ka. Kahit may kagalit ka sa office, pumapasok ka. Bakit? Kasi naniniwala ka na may 15,000 ka. So ano paniniwala mo, yun ang mayroon ka. Kahit nahihirapan ka, tinutuloy mo kasi yun ang paniniwala. Kaya nga, kung nahihirapan ka na rin lang, ba't ka mahihirapan sa 15,000 kung pwede ka namang mahirapan sa 50,000? Kung pwede ka namang mahirapan, kung ikaw naman ay nagsasakripisyo na rin lang, ba't di ka magsakripisyo sa 50,000? Maniwala ka lang. Ang good news, hindi mo iwanan ng trabaho mo. Hindi mo iwanan ng negosyo mo. Idadagdag mo lang to. Pero ito, gradual, unti-unti, hanggang maabot mo yung pinag-uusapan natin. Ito po'y proven. Ito po'y totoo. Kasi negosyo ito. Huwag mong i-compare ang business sa employment. Ang employment, may fix yan. Pag sinabi ni bossing, ito sweldo mo, kahit anong tumbling mo, yan yun. Kung nag-overtime kami, additional. Pero kahit ano gawin mo, yun talaga. Kasi employment yun. Ito, business. Depende sa sipag mo, lalago. At ang good news, yung paglago nito, hindi mo gagawing solo. Gagawin mong may kasama. Teamwork. Team tayo.
pagsamahan natin. Yan ang offer namin sa inyo. Hindi ka namin bibigyan ng isda, tuturuan ka naming mangisda. Pagsamahan natin, Excel Legacy Wellness. Dito, ang lagi namin sinasabi, pwede kang maging masaya, malusog, mayaman. Ang kalusugan, proseso. Walang magic. Ang kalusugan, proseso. Okay? Ibig sabihin, lalo na kung medyo adult ka na, tumaba ka, mag-diet ka, exercise, sakripisyo yan. Proseso. Kung ikaw naman, talagang naabuso mo katawan mo, nagkasakit ka, iiwas ka sa masama, iti-take mo yung tama, proseso. Okay, ngayon kung ikaw naman yung bata, malusog ka pa talaga, huwag mong abusuhin kasi magiging unhealthy ka. Proseso. So, ganun din sa wealth. Ang wealth ay proseso. Hindi ito jackpot o instant. Instant jackpot, biglang yaman. Walang ganun. Legal ito eh. Kaya nga, ang punto, proseso. Ngayon, dadaan ka sa proseso. May sakripisyo, meron ding mga gagawin ka. Aaralin mo, i-apply mo na pag-aralan mo. At nandito kami para magtulong-tulong tayo. Kaya nga, sa lahat ng kakilala, kaibigan mo na mag-share ng video ito, kausapin mo siya, kung kaya mag-chat tayo, video call tayo, ano nga ba ito, at ano ang pwede naming maitulong para palaguin ang negosyo na gusto mong umpisahan. At kung umpisahan mo na. Kasi ngayon ay Pebrero. Pag pinatagal mo yan, magiging Marso. Tapos magiging Abril. Hanggang magulat ka 2022 na. Ang tawag doon, puro healing. Healing ka lang ng healing. Lord, help us. Lord, help me. Pero wala kang ginagawang effort. Sa Bible, pag nagtanim, may aanihin. Maraming tinanim, maraming aanihin. Konti tinanim, konti aanihin. Pero lahat ng yan, according to your faith shall be done. Subukan mo. Excel Legacy Wellness, pagsamahan natin to. Maring hindi nyo pa kami kilala. Pero subukan ninyo at makikilala nyo kung gaano ang aming kalooban na magtulong-tulong tayo para palaguin ang negosyong ito. Okay? So lahat tayo dumadaan sa pandemic, may mga struggle. So may mga proseso yan. Kailangan lang ilaban mo. May 4 akong sasabihin. Mangarap ka. Pangalawa, paniwalaan mo pangarap mo. Pangarap mo na yan. Huwag mo nang pagdudahan. Ikaw na nga rin nangarap, paniwalaan mo na. Kung ayaw nilang maniwala, hindi natin sila makokontrol. May dream stealer, kaya ipaglaban mo. Mangarap ka, paniwalaan mo pangarap mo, ipaglaban mo pangarap mo. Okay, minsan, kaanak kakilala mo, pagdudahan ka, nagduda na sila, gusto niya magduda ka na rin. Gusto nila magduda ka sa pangarap mo. Wag, ipaglaban mo pangarap mo. Walang masama sa pangarap mo. Gusto mong makatulong, gusto mong maging masaya, malusog, mayaman. Ano masama doon? Ano masama sa pagiging masaya, malusog, mayaman? Ipaglaban mo pangarap mo. At higit sa lahat, ipagwagi mo pangarap mo. Dahil kahit puro laban ka, puro laban, bandang huli, i-give up mo din. Pwedeng nakuha mo yan 1 year, 2 years, 3 years, 10 years. Huwag mo i-give up. Tuloy yan. Kasi tandaan mo, anumang mayroon ka, yan ang ipapamana mo. Legacy. We make life's purpose a legacy. Gusto natin, ang buhay natin may purpose. Na yung meron tayo, hindi sa atin nagtatapos. Ipapamana sa anak, sa apo, sa tuhod, sa talampakan, at sa mga kasunod na henerasyon. Legacy. We make life's purpose a legacy. At your legacy starts here. Umpisahan natin. Mag-join po kayo. Pwedeng umpisahan mo sa pagbili ng product or sa pagsama sa pamamagitan ng package. Ang package, depende sa mapag-uusapan nyo nang nag-invite sa'yo. Pwede mo umpisahan sa starter, sa Paylight, sa Excel package o legacy package. Pwede rin as stockies. Pag-usapan po natin at meron tayong mga center, meron tayong mga stockies sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede nyo po silang doon kayo bumili. Inquire po kayo sa amin at turo namin kung saan ang location nila. At kung magsyadong malayo sa lugar ninyo, pwede kaming magpa-deliver doon. Okay? Usap lang po tayo. Umpisahan natin. Sabi nga, February ngayon. Hindi pa huli lahat. Enero nung last month.
masarap mag-umpisa habang umpisa. Okay, masarap mag-umpisa habang umpisa. Umpisa pa lang ng 2021, mag-umpisa tayo. At sabi nga, manalangin tayong palagi, sampalatayanan natin, panalangin natin, aksyon na natin ang pinapanalangin natin. At ang panalangin ko, alam ko gusto mo rin, sama-sama tayong maging masaya, malusog, mayaman, sa anumang ating pinagsisikapan, sa anumang ating trabaho, sa ating mga negosyo, at sa Excel Legacy Wellness. To God be the glory. Hanggang dito po muna. God bless po sa lahat. Bye-bye po muna.